Magandang umaga muli mga kapatid. So ngayon na ay atin pong muling sasaliksikin at papakinggan si Luke sa kanyang mga patutuo tungkol sa na isulat niya na mga pangyayari sa ministeryo ng ating Panginoon. At sa umagang ito ay nasa chapter 9, verse 18 na po tayo. At ang mga talatang ito ay masasabi natin na isa sa talagang napakahalagang bahagi ng Ebanghelyo. Dahil ito po ay isinulat ng lahat ng ng tatlong nagsulat ng Ebanghelyo, si Mateo, si Marcos, at saka ito nga si Lucas, yung tinatawag nating na synoptic gospel. At sa ating pag-aaralan ngayong umaga ay bibigyan ko kayo ng ano ba yung mga nilalaman nito, at gagamitin po natin yung 6 na letter C sa wikang English para makita natin yung mga nilalaman ng mga talata na ating pag-aaralan. Ang unang C na makikita natin sa mga talatang ito ay yung sa verse 18 na ito ay may kinalaman sa salitang communication. Makikita natin dito sa verse 18 ng ating Panginoong Yesus ay nananalangin, nakikipag-communicate siya o nakikipag-usap siya sa kanyang Diyos Ama. At pangalawang C na makikita natin sa verse 18 pa rin second part hanggang sa first part ng verse 20 ay yung salitang conference or pag-uusap. At dito naman makikita natin yung pag-uusap ng mga disipulo at ni Jesus. At mayroon silang napakahalagang pinag-uusapan. Actually, mayroong tanong sa kanilang pag-uusap na kailangan na napakahalaga ang kasagutan nito sa tanong na ito. And then, verse 20, last part ng verse 20, o second part ng verse 20, makikita naman natin yung isang letter C na tinatawag nating confession. Dahil dito makikita natin na doon sa tanong na itinanong nga ng Panginoon sa kanilang usapan, sa kanilang conference, ay sumagot si Pedro at nagpahayag siya ng kanyang pananampalataya, nag-confess siya ng kanyang confession of faith. And then, so nakita na natin yung communication, conference, and confession. And then sa susunod na C ay makita natin na doon sa confession ni Peter, yung kanyang ipinahayag na pananampalataya, ay walang iba kung hindi ang kanyang pananampalataya kay Kristo. Kaya ang susunod na C ay yung Christ, person of Christ. And then ang last part, actually second to the last pa pala to, yung verse 21, makikita naman natin dyan na after na maipahayag ni Pedro kung sino si Jesus, yung after na ipahayag ni Pedro yung kanyang confession tungkol kay Kristo, ay makikita natin sa verse 21 yung isang C ulit na tinawag nating constraint or pagpigil. Pinigilan niya o pinigilan ni Jesus yung kanyang mga alagad na yung ipinahayag ni Pedro tungkol kay Jesus ay huwag nilang ipamalita. Pinigilan niya sila na ito'y isa publiko. And then, pagkatapos nga ng pagpigil, ang last na C ay kasi pinigilan niya sila and then ipinaliwanag niya sa kanila kung ano yung mangyayari talaga sa kanya.
yung kanyang tinatawag natin na pagdadanas ng paghihirap hanggang sa siya ay humantong sa kamatayan, na tinatawag nating the suffering Messiah o Messiah. At ang tawag natin doon sa isang salita ay the cross, ang cross ni Kristo. So ito yung mga anim na communication, pananalangin ni Jesus; conference, yung pag-uusap nila ng kaniyang mga alagad; confession, yung pag-confess ni Pedro ng kanyang pananampalataya na ang ikino-confess niya ay si Christ. At pagkatapos na i-confession ay pinigilan naman sila o constrained sila ni Jesus. At after na pinigilan sila, ay ipinahayag niya yung cross o yung kanyang pagdadanasin sa kanyang ministeryo. So yan po yung mga nilalaman ng mga talata na ating tutunghayan ngayong umaga. At bago natin basahin, tayo po muna ay manalangin. Amang banal at aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga muli ay lumalapit kami sa inyo sa pagbabasa namin ng inyong salita, sapagkat nais po naming hingin ang tulong ng inyong banal na Espiritu na sa inyong mga salita na amin po muling pag-aaralan ngayon ay bigyan nyo nawa kami sa tulong ng inyong banal na Espiritu ng tunay na pagpapahalaga sa mga salitang ito, na tulad nga ng inyong sinabi na ito po ay mas mahalaga pa kaysa sa pagkaing pisikal. Mas mahalaga pa ito kaysa sa inuming pisikal, sapagkat ito, Panginoon, ay buhay na salita, buhay na tubig na nagbibigay ng buhay sa amin na mga tumatanggap at nananampalataya nito. Kung kaya't kaawaan mo kami, Panginoon, na tunay nga mapahalagahan po namin ang inyong salita na bilang isang buhay na tubig, dalisay na tubig na magbibigay sa amin ng lakas, magbibigay sa amin ng sigla, at higit sa lahat ay ang katiyakan ng amin nga pong buhay na walang hanggan. Ang aming dalangin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Subuksan po natin yung ating hawak na Biblia sa aklat po ng Lucas, chapter 9. Lucas 9. Sa umagang ito ay babasahin natin ang verse 18 to 22. So ito po ang salita ng ating Panginoon. Akin pong babasahin at pakinggan po natin ng may pagpapakumbaba. Lucas 9:18 to 22. Minsan, nang si Jesus ay nananalangin mag-isa, ang mga alagad ay kasama niya at tinanong niya sila, "Ano ang sinabi ng karamihan kung sino ako?" Sila'y sumagot, "Si Juan na tagapagbautismo." Subalit sinabi ng iba, "Si Elias," at ng iba na isa sa mga propeta noong unang panahon ay muling nabuhay. At sinabi niya sa kanila, "Subalit, sino ako ang sinabi ninyo? O sino ang sinabi ninyo kung sino ako?" At sumagot si Pedro, "Ang Kristo ng Diyos." Subalit kanyang ipinagbilin at ipinag-utos sa kanila na huwag itong sasabihin kahit kanino, na sinasabi, ang anak ng tao ay kailangang magdusa ng maraming bagay at itakwil ng matatanda at ng mga pinunong pari at mga eskriba at patayin, at sa ikatlong araw ay muling bubuhayin. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Nawa siya ang patuloy na magtanim nito sa ating mga puso at isipan, ang kanyang walang hanggang salita, dalisay, walang pagkukulang at hindi nagkakamali. Dito, kung inyong napansin, si Luke ay muli pong
itinututok, kumbaga, yung spotlight. Gusto niya na maituon natin patuloy ang ating mga pangunawa, pag-iisip sa kung sino si Jesus. Nais niya na yung kanyang yung mga mambabasa, makakabasa ng kanyang mga isinulat o itinala na ito ay patuloy na maituon ang kanilang pansin o ang kanilang paningin kung sino si Jesus. Na kumbaga makikita natin dito, dito sa kanyang ebanghelyo, talagang itinuturo niya sa atin kung sino si Jesus. Kung sino ba itong taong ito? O ano ba ang kanyang totoong, sino ba talaga siya? Kumbaga makikita natin paulit-ulit ito. Sino ba talaga si Jesus? Ano ba yung kanyang pagka-Diyos, pagkatao? Ano ba yung kanyang katangian? Ano ba sino ba siya? Ano ba siya? At ang isa pang mahalaga na gusto niyang maunawaan natin, bakit nga ba talaga siya pumunta dito sa lupa? Ano ba ang sadya niya? Ano ba ang kanyang layunin ng pagpunta dito sa lupa? Malino na sinasabi dito na makikita natin dito na paulit-ulit. Sabi ko nga kanina na itong pag-aaralan natin ngayon ay isinulat ng tatlong manunulat ng Ebanghelyo, si Mateo, si Marcos at saka si Lucas. Kasi itong bahaging ito sa buhay ng ating Panginoon o sa ministeryo ng ating Panginoon ay masasabi natin ito yung pinaka-climax o ito yung pinaka-sukdulan na ng pagpapaliwanag sa Ebanghelyo kung sino talaga si Jesus. Na kumbaga, dito sa pangyayaring ito, bagamat ito nga yung napakaliwanag na pagpapaliwanag ng mga manunulat ng Ebanghelyo kung sino si Jesus, pero makikita din natin dito na yung konteksto ng bahaging ito ng Ebanghelyo ay yung konteksto na kung saan ang mga tao noong panahon na ito ay gulong-gulo talaga sila kung sino si Jesus. Ito kasi noong panahon nila ay talagang maraming mga tao ang kung ano-ano ang pagkakilala nila kung sino talaga si Jesus. At alam natin dahil bago pa itong binasa natin ngayon, kung naalala nyo, last time sa unang bahagi ng chapter 9, dito sa konteksto ng ating pinag-aaralan, naalala nyo si Herodes. Tinanong na niya yung tanong na yan. Sino ba itong Jesus na ito? O sino ba itong nangangaral na ito? Diba? At alam na natin yung naulit na itong mga sagot na ito kung sino si Jesus. Diba? Yung sagot nila kay Herodes nung nagtanong siya na yun nga, si John the Baptist, si Isaiah, o yung si Elijah pala, o isa sa mga matandang propeta na muling nabuhay. Yun din yung sagot nila dati kay Herodes. At dito ulit, yung kanyang mga alagad, kung ano yung mga narinig nila na sinasabi ng, di ba kasi before this one, di ba? Nautusan niya sila, di ba, na mangaral kayo, di ba? So, pagkatapos silang mangaral, bumalik sila kay Jesus, tapos ito ngayon, nagko-conference sila. At tinanong nga ng Panginoong Hesus kung ano yung mga sinasabi ng mga tao tungkol sa Kanya. So, dito makikita natin na sa panahon na ito ay talagang gulong-gulo pa ang mga tao kung sino talaga si Jesus. Kung kaya't itong katanungan na ito ay napakahalagang maunawaan natin kung ano ang tamang sagot. Kasi itong katanungan na ito, kung tutuusin, ito po yung tanong na maghihiwalay
o magiging pagitan o magsasabi kung sino ang nakakakilala kay Jesus at kung sino ang hindi. Dalawang tao lang o dalawang uri lang ng tao mayroon sa mundong ito. At itong tanong na ito ang maghihiwalay sa dalawang uri ng tao na yan. Yung nakakakilala kay Jesus o yung hindi nakakakilala kay Jesus. O yung mayroong tamang pagkilala kay Jesus o yung mayroong maling pagkakilala kay Jesus. Dalawa lang yan. At itong tanong na ito ang magsasabi kung sino, kung saan ka, kung ano ang sagot mo sa tanong na ito. Okay? So, sa umagang ito ay tatlong bagay ang pag-uusapan natin na nag-uumpisa naman sa letter P. Tatlong bagay. Una, sa verse 18, pag-uusapan natin yung Jesus prayer. Yung panalangin ng Panginoong Hesus. And then, sa verse, last part ng 18 to first part ng verse 21, pag-uusapan naman natin yung the disciples' profession or professions. Prayer, profession, and then ang pangatlo, pagkatapos ng pagpapahayag ng Panginoong Hesus o ng mga disipulo, ay nagpahayag naman ang Panginoong Hesus ng kanyang tinatawag na Jesus Passion o yung kanyang pagpapakahirap. So, prayer, profession, and passion. Yung tatlong P na yan. So una, pag-uusapan natin nga yung ginagawa ng Panginoong Hesus dito bago mangyari yung pag-uusap nila ng kanyang mga alagad. Sabi sa verse 18, si Jesus ay nananalangin. Sa Ebanghelyo pa lang ni Lucas, makikita natin na 7 times o 7 beses po na makikita natin na isinulat ni Lucas na si Jesus ay nananalangin. Siya ay nananalangin at kung titingnan natin sa mga panalangin ng Panginoong Hesus, kaya siya nananalangin kasi mayroong napaka-importanting mangyayari. So bago mangyari yung importanteng bagay na yon, nakikita na ipinapakita dito ni Luke na si Jesus nananalangin siya. So, anong mahalagang bagay na gustong ituro sa atin ni Lucas dito? Siyempre, actually, nabanggit ko na rin yata last time kasi nakita na natin nga yung ibang panahon na nananalangin si Jesus. Ang isang napakahalagang bagay kung bakit ipinapakita ni Lucas na si Jesus ay nananalangin bago mangyari ang isang napakahalagang bagay ay sa dahilang gusto niya na mabigyan din natin ng importansya ang panalangin. Kaya nga tayo dito sa church, mayroon tayong prayer meeting every Friday. Kristiyano ay napakahalaga sa kanyang buhay yung siya ay nananalangin. Kung naalala ninyo, nung mga pinag-aaralan natin doon sa ating lesson sa membership class, meron tayong lesson doon na sinasabi nga na ang panalangin ay parang paghinga ng buhay Kristiyano. So subukan yung pigilin yung paghinga nyo. Pwede ba? Siguro ilang minuto, ilang segundo. So ganyan kahalaga ang prayer para sa isang Kristiyano. At yun yung sinasabi dito ni Luke kung bakit paulit-ulit niyang ipinapakita si Jesus na bago mangyari ang isang importanteng bagay, makikita natin si Jesus na nanalangin siya. So ang tanong dyan is kung si Jesus na anak ng Diyos o si Jesus na Diyos mismo, isa sa tatlong persona ng Diyos, ay kailangan niyang manalangin bago mangyari ang isang mahalagang bagay. Ang tanong, ikaw pa kaya? Tayo pa kaya?
So yun. Pero meron pang isang gustong i-emphasize dito si Luke kung bakit niya inuulit-ulit na ipakita na si Jesus ay nananalangin. Sabi nga natin kanina, si Lucas, ipinapakita niya yung mga pananalangin, pagkakataong nananalangin si Jesus kasi gusto niyang i-emphasize dito na si Jesus ay nananalangin dahil nga mayroong importanteng bagay na mangyayari. Naalala niyo ba, bago tuksuhin si Jesus ni Satanas sa disyerto? Anong ginagawa ni Jesus bago dumating si Satanas? Di ba nananalangin siya? 30 days and 30 nights na nga siyang nananalangin. Fasting nga yun eh. Kasi darating yung pagtukso. Last time na pag-aralan natin, bago niya pangalanan yung 12 disipulo niya o apostol niya, di ba? Bago niya gawin yun, anong ginawa niya? Nanalangin. Yung last week lang yata, bago siya magpakain ng 5,000 na katao, ano muna ang ginawa niya? Nanalangin. Di ba? And sa mga susunod na pag-aaralan natin, pagdating doon sa Garden of Gethsemane, anong ginawa niya doon? Matinding panalangin yun. Kasi sabi doon, ang kanyang pawis ay parang dugo. Ano? Bakit? Kasi mayroong importanteng mangyayari. Anong mangyayari? Huhuliin na siya. Mag-uumpisa na yung kanyang matinding paghihirap. Ano? So, bakit kailangang ipagdiinan ni Jesus ang mga pangyayaring ito sa buhay ng ating Panginoong Jesus? Ang sinasabi dito ni Luke, makikita natin, pag nakita natin si Jesus sa Bible na nananalangin, anong gustong sabihin ni Luke dito? Mga kapatid, makinig kayong mabuti. Kasi mayroong importanteng bagay na ituturo ang Diyos. Mayroong importanteng bagay na mangyayari sa atin na may mga anak, lalo na doon sa medyo maliliit pa. Siyempre, yung mga anak naman natin nag-umpisa namang maliit. Ano? Nung una silang papasok sa school, ano ang ginagawa madalas ng magulang pag unang papasok sa school? Di ba? Kakausapin yung anak. Ano? Bibili ng mabuti. O anak ha? Di ba? Siguro kakargahin o hawakan pa ngayong mukha, paharapin na ganyan. No? Makinig kang mabuti sa akin. Huwag kang makikipag-usap sa strangers. Di ba? Huwag kang sasama sa hindi mo kakilala. Ako lang at si mami ang susundo sa'yo. Di ba? Yung mga ganong bilin. Pakinggan mo ito anak, napaka-importante nito. Parang gayon yung gustong sabihin dito ni Lucas. Ano? Nananalangin si Jesus dahil mayroong importanteng mangyayari o mayroon siyang importanteng ituturo. Kung kaya makinig kayo. So ang tanong ko sa inyo ngayon mga kapatid, handa na ba kayong makinig? Yan. Di ba madalas sinasabi naman talaga natin ito, salita ng Diyos ang pinag-uusapan natin. Kaya kailangan talagang maging handa tayo sa pakikinig. Pero dito, nananalangin si Jesus at napaka-importante nito. Yun yung gustong pagdiinan dito ni Lucas. Kaya maging handa kayo sa pakikinig. And then, after nga ng prayer ng Panginoong Jesus, yung sumunod ay yung pakikipag-usap na niya sa kanyang mga alagad. At sabi nga natin, napakahalagang tanong yung tanong niya. Ano ang sinasabi ng mga tao kung sino ako? Di ba?
At makita natin, may iba-ibang sagot. Una, sabi nila, ikaw daw si Juan Bautista o John the Baptist. Pag doon sa sinabi nila na si Jesus, ang tingin ng mga tao siya ay si Juan Bautista o si John the Baptist, ito po ay hindi ano tawag natin dito? Hindi nila minamaliit si Jesus. Kung hindi, ito ay parangal kay Jesus. Bakit? Kasi ano ba ang pagkilala ng mga Hudyo o ng mga tao nung panahon na iyon, doon sa lugar na iyon, sa Jerusalem, kay John the Baptist? Nakilala nila kung naalala ninyo yung ministeryo ni John the Baptist, di ba? Sabi doon, pumupunta ang napakaraming tao. Nagpapabautismo sa kanya. Walang tigil. Mula sa iba't ibang bayan, pumupunta lahat. Kinilala siya talaga bilang isang tao na lingkod ng Diyos na matapat sa Diyos at may paninindigan sa katotohanan o sa salita ng Diyos. Di ba? Handa siyang harapin si Herodes. Dahil nakita niya na itong si Herodes ay babaero. Di ba? Kinakabit niya yung asawa ng kanyang pinsan ba yun? Kaya kilala nila si John the Baptist na yung kanyang paninindigan sa salita ng Diyos, yung kanyang pananampalataya sa salita ng Diyos, ay handa niyang ibigay ang kanyang buhay. And tunay nga, napugutan siya ng ulo dahil handa siyang harapin ang isang pinuno na alam niyang hindi lumalakad ng naayon sa salita ng Diyos. Iyon ang pagkakilala ng mga tao, ng mga Hudyo, kay John the Baptist. Kaya nung sabihin nila si Jesus ay mukhang si John the Baptist. Ang sinasabi nila, kilala natin si John the Baptist. Si John the Baptist ay isang taong matapang kung katotohanan ng salita ng Diyos ang pag-uusapan. At mukhang ito ay katulad niya. So nung sinasabi nila yon, pinaparangalan nila si Jesus. And then, pangalawa, sabi nila, mayroon pang iba na nagsasabi, ikaw daw si Elijah. Elijah. Sino nga ba si Elijah? Kung nagbabasa kayo ng Malakay, chapter 4, verse 5, ang sinasabi diyan, si Elijah ay ang ipinangako ng Diyos na darating bago ang pagdating ng Diyos muli sa Jerusalem para sila ay iligtas sa kanilang pagkaalipin. O bago mangyari ang isang dakilang pagliligtas ng Diyos, ang sinasabi ni Malakay, Propeta Malakay, darating muna si Elijah. So nung sinabi nila, mukhang ito na yung itinakda ng Diyos na darating bago dumating ang Panginoon. So yun ay another na papuri para kay Jesus. Yung ikaw ay kilalanin na si Elijah ay napakataas na pagkilala. And then yung huli, sabi nila, sabi pa naman daw nung iba, ikaw naman daw ay isang matandang propeta na nabuhay. Ay pag sinabing matandang propeta, saan ba nag-umpisa ang matandang propeta? Kundi sa panahon ni na Moises, ni na Isaiah, ni na Jeremiah. Diba? So maaring kung ikaw ay kilalanin na galing sa ganoong panahon, na ikaw ngayon ay nakikita nila na parang ikaw sila, ikaw yun, ay masasabi nga natin na napakagandang compliment para sa iyo yun.
magandang papuri, magandang pagkilala. Pero mga kapatid, gaano man kaganda yun, may problema. Bakit? Kasi yung lahat ng mga magagandang o kilala, dakilang mga tao na binanggit nila na mukhang mukhang si Jesus daw yun, ay hindi sapat. Kulang. Kulang pa rin na pagkilala kay Jesus. Bakit? Kasi nga, si Jesus ay ang Mesiyas, ang anak ng Diyos. Okay? Kumbaga, napakagandang pagkilala, pero kulang. Hindi sakto. Kasi mas ang tawag nito? Yung kanyang pakilala sa kanyang sarili ay sobrang higit doon sa mga nabanggit na tao na yun. Pero siyempre, dito sa usapan nila ng kanyang mga disipulo, sa verse 20, lumalabas na yung tanong ni Jesus kung sino siya, ay hindi talaga siya interesado kung anong iniisip o kung ano ang pagkilala ng karamihan tungkol sa kanya. Ang talagang gusto niyang malaman ay kung ano ang pagkilala naman ng kanyang mga disipulo. Diba? Kasi pagkatapos niyang sabihin, ano ang sinasabi ng mga tao tungkol sa akin? So sinabi nila, John the Baptist, Elijah, lumang propeta. Bigla niya ngayong tinanong ulit sila. Tanong sabi niya, kayo naman. Kayo na mga disipulo ko. Kayo na mga kabilang sa tinawag kong 12 apostol. Ano ang pagkilala nyo? O ano ang sinasabi nyo tungkol sa akin? O kung sino ako? O paano nyo ako kinikilala? Sino ako sa inyo? Ano? Napaka-importante para kay Jesus na malaman niya o na magkaroon ng tamang kasagutan yung kanyang mga disipulo. Ano? Bakit? Kasi kung ano ang magiging sagot nila doon sa tanong kung sino si Jesus para sa kanila, alam niya na ito ay mayroong tinatawag natin na eternal significance or magiging bahagi ito o ito ang magsasabi kung ano ang kanilang kahihinatnan o kung ano ang kanilang kalalagayan hindi lamang sa mundong ito kundi hanggang sa eternity. Or sa madaling salita, kung ano ang magiging tugon nila sa sagot na kung sino talaga si Jesus sa kanilang buhay, ito ay mahalaga hindi lamang sa kanilang pagiging apostol o pagiging disipulo na magmiministeryo sila, kung hindi, ito ay mahalaga tungkol sa kanilang kaligtasan. At hindi lamang sa kanilang kaligtasan, kundi para din sa atin, para din sa kaligtasan natin. Mahalaga yung tanong na yon kung ano ang sagot. Kaya nung tinanong sila ng Panginoong Yesus, at makita natin si Pedro, hindi siya nag-isip. Nung tinanong sila ng Panginoon, but who do you all say that I am? Tumayo agad si Pedro. At sumagot siya agad na sinabi niya,
ikaw ang Kristo ng Diyos. You are the Christ of God. At ano sinabi ni Jesus? Tumpak. Sakto. Check na check yan, Pedro. Ano? O siguro maaaring sinabi pa niya, ay, sa wakas, naintindihan nyo rin. Ano? Iyan nga ang gusto kong maunawaan ninyo. Iyan nga ang gusto kong makita ninyo kung sino ako. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng sinabi ni Pedro? Ano? The Christ of God o ang Kristo ng Diyos. Kung sasaliksikin natin yung salitang Kristo, yan po ay ang translation ng Greek word na Christos. Ano? Yung Christ ay galing sa salitang Greek na Christos. At yung salitang Christos naman sa Greek ay galing naman sa salitang Hebreyo na Messiah. Na ang ibig sabihin ng salitang Messiah ay anointed one. So, nung sinabi ni Pedro na ikaw ang Kristo ng Diyos, ang ibig niya sabihin, ikaw ang Mesiyas. Ikaw ang Messiah na galing sa Diyos. Ano? Ikaw ang Mesiyas na ipinangako pa sa amin ng aming mga ninunong propeta. Ano? Na anong gagawin ng Mesiyas sang-ayon sa mga propeta? Ikaw yung Messiah na darating o ipapadala ng Diyos upang ang iyong mga bayan, ang iyong bayan na nahiwalay sa Diyos ay muli mong ibabalik. Ano? So kumbaga dito makikita natin na yung katanungan o yung katuruan na ito o yung katotohanan na ito tungkol kay Kristo bilang siya yung Mesiyas, bilang siya yung anointed one o itinalaga ng Diyos na kanyang ipapadala para iligtas o sagipin yung kanyang bayan na nahiwalay sa kanya, ay hindi lang actually dito ipinapaliwanag ni Lucas. Dati pa niya na itong ipinapaliwanag kung natandaan ninyo. Ano? Natandaan ninyo Luke chapter 2, verse 11. Anong pangyayari yon? Nung ang mga shepherd, yung pastol, ay puntahan ng mga anghel dahil ipinanganak na si Jesus. Anong sabi ng mga anghel sa mga pastol? Ipinanganak na ang Kristo. Ano? Ipinanganak na ang Mesiyas. Diba? So doon pa lang itinuturo na sa atin o ipinapaliwanag na sa atin ni Luke yung kasagutan doon sa tanong na sino ba si Jesus? Ano? And then sa Luke chapter 2 pa rin, verse 26 to 32, ano yung pangyayari diyan? Nung yung mag-asawang si Maria at saka si Joseph pumunta sa templo para i-dedicate si Jesus. Anong nangyari doon? Natagpuan nila doon si Simeon. Na itong si Simeon, kinausap siya ng banal na espiritu, matanda na to. Pero ang sabi sa kanya ng banal na espiritu, alam mo Simeon, hindi ka mamamatay hanggat hindi mo nakikita ang Mesiyas. So si Simeon, araw-araw, nananalangin siya talaga sa Panginoon na, tunay nga Panginoon, hayaan mo po na bago ako mamatay ay makita ko nga ang Mesiyas. And doon sa Luke nga, chapter 2, verse 26, dumating nga si Jesus doon at ang kanyang si Maria at saka si Joseph at ipinakarga pa kay Simeon. At nung makarga na ni Simeon yon, ano sabi niya?
Nakita ko na ang kaligtasan ng Diyos. At sabi niya, Panginoon, handa na akong mamatay. Kasi nakita ko na ang kaligtasan na iyong ipinangako o ang pagliligtas na iyong ipinangako. And then, makita din natin sa Luke chapter 4 verse 18, ano naman ang ginawa ng Panginoong Hesus nung siya'y pumunta sa sinagoga? Binasa niya yung aklat ng Isaiah. At anong nakalagay doon sa aklat ng Isaiah? Sabi doon, Behold, the Spirit of the Lord is upon me and has anointed me. Diba? Si Jesus ang Mesiya na ang ibig sabihin ay the anointed one. At nung binasa ni Jesus yung bahaging iyon sa aklat ni Isaiah, pinapaliwanag niya sa kanyang mga kababayan kung sino siya, na siya yung Messiah. And medyo ano pa nga yung susunod naman na pangyayari, kung sinong nagpatunay na si Jesus ay ang Mesiyas, sa verse 4, verse 41, natandaan niyo ba kung sino yung nagpatotoo, kung sino si Jesus? Demonyo. Ipinahayag maging ng demonyo na si Jesus ay ang Mesiyas. Kung kaya, mga kapatid, sabi nga natin, napakahalaga talaga ito. Bakit? Kasi first time na yung mga alagad ng Panginoong Hesus, yung 12 lalo na, sila naman ang nagpahayag na si Jesus ay ang Kristo. Kumbaga, dito makikita natin na nung nagpahayag ang mga alagad sa pamagitan ni Pedro ay talagang, ano tawag nito? Natuwa ang Panginoong Hesus at kinonfirm niya yung sinabi ni Pedro ay talagang totoo. Na tumpak, tama, sapul na sapul ang pagkasabi ni Pedro ng kanyang pagkakilala o pagkakilala nila tungkol kay Jesus, ang pagkakilala ng kanyang mga alagad tungkol sa kanya. At masasabi natin, kung maalala ninyo, yung binasa natin kanina, yung tawag natin dito, profession of faith na, confession of faith natin, dalawa yung binabasa natin tuwing linggo, pinapalit-palit natin yan. Apostles' Creed at saka Nicene Creed. Kung makikita ninyo doon, ipinapaliwanag din doon kung sino si Jesus. Kasi kung sino si Jesus, o kung ano ang tanong sa kung sino si Jesus, yan po ay masasabi natin, yan ang sentro sa nilalaman ng pananampalataya ng mga Kristiyano. Yan ang puso, kumbaga, ng Christian faith. Makita nyo nga yung Apostles' Creed, ang haba-haba. Yung iba maiksi lang tungkol sa Diyos Ama, tungkol sa Espiritu, tungkol sa simbahan. Pero kay Kristo ang haba. Kasi napakahalaga po talaga na maunawaan o na tama ang sagot kung sino si Jesus. Na siya ang Mesiyas o ang Kristo ng Diyos. Excuse me. So dito makikita natin na yung tamang pagkilala, tamang pagkaunawa kung sino si Kristo, ay napakahalaga. Sabi nga natin. At kung noong kanilang kapanahunan, ang daming iba ang pagkakilala kay Kristo. Iba-iba ang pagkakilala nila kay Kristo. Alam nyo rin ba na hanggang sa kapanahunan natin, hindi pa rin, marami pa rin
Tingnan nyo, ilan lang tayo dito. Di ba? Marami pa rin ang iba ang pagkakilala kay Kristo. Ano? Yung iba, kinikilala lang nila si Kristo bilang matinong tao. Ano? Naninindigan sa hustisya. Di ba? O naninindigan sa katotohanan. O isang mapagmahal na tao kasi nagtuturo ng pag-ibig. Yan lang ang pagkakilala nila kay Kristo. Ano? O mayroon ding, actually may grupo na nagsasabing siya ay isang dakilang propeta. Di ba? So hindi lang nung kanilang kapanahunan, maraming iba-ibang pagkakilala kay Kristo, kundi maging sa ating panahon. No? Kung kaya't, ibinabahagi din sa atin dito ngayon na kailangan maunawaan din natin at maging tama ang ating pagkakilala kay Kristo. Maliwanag na mababasa natin sa banal na kasulatan na si Jesus mismo ang nagsasabi, di ba? Na walang ibang daan. I am the only way, the truth, and the life. John 14:6, di ba? No one, walang makakarating sa Ama, sabi niya, maliban sa akin. And sa sulat ni Lucas dito sa aklat ng Acts ng Gawa, chapter 4 verse 12. Di ba? Sabi niya, no other name, walang pangalang ibinigay sa silong ng langit parang isang tao ay maligtas. So napakahalaga na mayroon talaga tayong tamang pangunawa, pagkilala kung sino si Jesus. Kung halimbawa makatagpo ko si Pacman o si Manny Pacquiao. Kung hindi nyo pa kilala, si Manny Pacquiao ay magaling na boksingero. Siya ang tinatawag na pambansang kamao ng Pilipinas. Tapos, sabi ko sa kanya, Senator, di ba magaling kang basketball player? Oo, alam ko nagba-basketball din siya. Ano? Pero hindi siya doon magaling. O kaya sabihin ko, alam mo, nung kapanahunan mo, parang ikaw si Eman, yung anak niya. Oh, magaling din si Eman, mas pogi pa kaysa kanya. Pero, wala pa siyang napatunayan na katulad ni Manny Pacman. Manny Pacquiao pala, Manny Pacman tuloy. So, maaring karangalan para sa kanya yon, nakilalanin ko siya bilang kanyang anak, bilang kapareho ng kanyang anak, pero hindi pa napapatunayan ng kanyang anak yung kanyang kahusayan talaga sa boxing tulad ng kanyang napatunayan. And yung sinasabi natin dito, yung sabihin ng mga tao na si Jesus ay si John the Baptist o si Elijah o ang matandang propeta na nabuhay, ay napakagandang parangal, napakagandang mataas na pagkilala. Pero, bitin, kulang. Yung sinasabi natin, nasaan ang hustisya pagka ganun mo lang kinikilala si Jesus? Hindi sapat dahil siya ay ang Mesiyas. Siya ang Kristo. So ang tanong ngayon, nananampalataya ka ba na siya ang Kristo?
Paano mo nga ba masasabi sa sarili mo na nananampalataya ka na si Kristo ay ang Mesiyas? Matagal na tayo, yung mga ibang kabataan dito, nag-umpisa kayo, maliliit pa kayo eh. Di ba? Nag-umpisa kayo na nakakarinig na ng turo. Mga bata pa kayo. Ngayon tumatanda na kayo at ang ibig sabihin niyan, matanda na rin talaga ako sobra. 60 years old na ako. Kasi dati nung mga bata kayo, bata-bata pa rin ako. Ngayon, matanda na pala ako. Kasi tumatanda na kayo eh. Maliliit pa kayo noon. Sa mga bata kayo na yon, narinig nyo na ang katuruan na ito. Di ba? Tungkol sa pagtuturo natin na si Jesus ay ang Mesiyas. Pero ang tanong, paano nyo malalaman o paano nyo masasabi sa inyong sarili na talagang sinasampalatayanan nyo yung katotohanan na yan na si Jesus ay ang Mesiyas? Ito po yung tanong na sasagutin ninyo para makita ninyo kung totoo ngang nananampalataya kayo kay Jesus. Masasabi nyo ba sa inyong sarili na si Jesus ay ang pinakamahalaga? O siya ang mas una? Siya yung priority ng inyong buhay? Kung ang sagot ninyo dyan ay yes, meron pang susunod na tanong. Kung ang sagot mo ay totoo na sinasampalatayanan mong si Jesus ay ang Kristo o ang Mesiyas, ang tanong, wala ka ba talagang ano pa mang bagay o sino pa mang tao na mas pinapahalagahan mo na kapantay o baka higit pa sa Kanya? So kung ang sagot nyo dyan ay wala talaga, si Jesus lang talaga ang mahalaga, well, masasabi natin, mukhang kinikilala nyo talaga na si Jesus ay ang Kristo. Pero kung ang sagot mo ay mukhang mayroon nga, maliwanag na hindi mo kinikilala pa si Kristo. O hindi mo maaring alam mo, maaring ang memorize mo na, kasi paulit-ulit na, nakaturoan na yan, mula pa nga sabi ko, pagkabata. Pero kung hindi mo isinasabuhay o hindi mo ibinibigay yung tamang pagpapahalaga, ay hindi mo talaga siya kinikilala. Kumbaga, yung bang relasyon mo sa Panginoong Hesus bilang siya ang Diyos mo, ang Kristo ng buhay mo, ay yun na talaga ang nagpapaikot, yun na talaga ang doon talaga nakasandal ang buong buhay mo sa araw-araw. Yun yung tanong dyan. Kung babalikan ko ang aking nakaraang mga buhay, marami akong mga naging desisyon na masasabi kong nagkaroon ng malaking impact sa buhay ko. O nagkaroon ng naging daan para magkaroon ng para mapunta sa kung saang direksyon yung buhay ko. Nag-aaral ako sa probinsya, third year college na ako, biglang nagdesisyon ako pumunta ako Manila.
Iba ang plano ko, pero iba yung nangyari. Hindi ako nakapagtapos sa Maynila, bagkus nakapagtapos ako sa Bible School. And nung pumasok ako sa Bible School, nag-decide ako na pumasok sa Bible School, hindi ako pumasok doon dahil gusto kong magpastor. Pumasok ako doon kasi sabi ko, ang daming mga kailangan maintindihan tungkol sa salita ng Diyos. And siguro sa Bible School, mas marami akong matututunan doon. Kaya pumasok ako Bible School. Pero iba yung naging direksyon eh. Dinala ako sa paglilingkod sa Panginoon. Nung magdesisyon ako mag-asawa, magdesisyon ako magpakasal, malaki din ang impact, malaking naging pagbabago sa buhay binata, sa pagiging buhay may asawa. Pero ito ngayon yung tanong. Sa lahat ng iyong mga naging desisyon sa buhay, sa lahat ng mga nangyari sa buhay mo, maaring yung mga pangyayari nga na masakit, namatay yung mahal mo sa buhay, namatay yung magulang mo, asawa mo, anak mo. Malaking impact yun para mabago ang buhay mo, mabago ang direksyon ng buhay mo. Pero, ang tanong, ang iyo bang pagkilala kay Jesus bilang Mesiyas o bilang Kristo ng iyong buhay o sa madaling salita, ang iyo bang relasyon sa Panginoon bilang iyong tagapagligtas ay masasabi mo na yan talaga ang pinaka-importante nangyari sa buhay mo. Sa lahat ng mga napakaraming nangyaring mahalaga para sa iyo, yung bang relasyon mo sa Panginoon ay masasabi mo na walang mas mahalaga kaysa dito. Kung ang sagot mo dyan ay yes, ito talaga ang pinakamahalaga. Well, masasabi natin, tama talaga ang pagkilala mo kay Kristo. Pero, ito nga kasi ang nangyayari. Maaring sinasabi natin sa ating bibig, o maaring ang nasa isip natin, si Kristo talaga ay totoong Kristo. Nananampalataya talaga ako sa Kanya. Pero mayroon tayong kasabihan, actually sa kasabihan sa English, it is easier said than, memorize ninyo yun. No? Napakadaling sabihin. Actually, pwede nga nating dagdagan yan. Madaling i-memorize, madaling tandaan yung katuruan na yan, na si Jesus ay Kristo. Hindi naman mahirap i-memorize yan. Kailangan pa bang i-memorize yan? Memorize mo na eh. Alam mo na eh. Diba? Pero ang tanong, nakikita ba yan sa iyong mga plano, sa iyong mga desisyon, sa iyong pamumuhay o pag-uugali? Nakikita ba yung pagiging Mesiyas o pagiging Kristo ni Jesus sa buhay mo? Pwede na tanggapin mo yung katotohanan na yan kasi maliwanag naman talaga na ipinapaliwanag sa banal na kasulatan. Pero yung alam mo ay pupwedeng salungatin ng buhay mo.
yung nasa isip mo ay pwedeng salungatin ng iyong paglakad sa araw-araw. Pero sabi nga natin, iisa lang talaga ang nararapat o isa lang talaga ang tama na pagkilala kay Jesus. At yun ay walang iba kung hindi siya ang Kristo, siya ang Mesiyas. At pag totoong sinasampalatayanan mo yan, dapat yung kanyang pagiging Diyos, pagiging Kristo, pagiging Mesiyas ng iyong buhay ay totoo rin. Hindi lamang sa isip, sa salita, kundi maging sa gawa. Yung susunod na pangyayari dito, yung passion, yung sabi nga natin, pagkatapos na i-confess ni Pedro, pagkatapos na i-profess ni Pedro yung kanyang pananampalataya o pananampalataya nila tungkol kay Kristo, may sinabi si Kristo. Ano? Sabi niya, Pedro, tumpak talaga yung sinabi mo. Walang pagkakamali. Totoong-totoo na ako ay Kristo. Ako ang Kristo. Ako ang Mesiyas. Pero sinasabi ko sa inyo, sabi niya sa kanyang mga alagad, huwag niyong ipamamalita. Huwag niyong sasabihin sa iba. Bakit kaya? Ano? Alam niyo ba, kung magbabasa kayo ng church history, noong panahon ng Panginoong Yesus, ng bagong tipan, maraming mga tao na nagpahayag na sila yung Kristo. Kasi nga ang mga Hudyo, hindi nila tinanggap si Kristo na siya yung Kristo karamihan. Kung kaya't maraming mga nagpahayag na sila ay ang Mesiyas. Pero wala sa kanila ang nagsabi sa kanilang mga alagad na huwag niyong ipamamalita na ako ang Mesiyas. Mas gusto pa nga nila na malaman ng lahat na sila yung Mesiyas. Pero dito, si Kristo lang ang nagsabi sa kanyang mga alagad na tama yung sinabi mo, ako talaga si Kristo pero huwag mong ipagsasabi. Siya lang ang nagsabing ganun sa kanyang mga alagad. Ang tanong, bakit ganun? Di ba? Alam natin na kaya sinabi ng Panginoong Yesus yun kasi kilala niya yung kanyang mga kababayan, kapwa Hudyo, na hindi siya kinikilala bilang siya ngayong Mesiyas. Bakit? Kasi ito yun. Ang mga Hudyo, mula pa sa lumang tipan, ay nag-iintay talaga naman ng Mesiyas. Pero anong klaseng Mesiyas ang iniintay nila? Isang Mesiyas na matasabi nating military and political liberator. Yung darating bilang isang makapangyarihang army, makapangyarihang general ng army, na maraming kawal at sasagipin ang mga Hudyo sa kanilang pagkaalipin. Kumbaga, iniisip nila na yung darating na Mesiyas ay darating upang tayo ay iligtas sa mga hintil na ito, upang tayo ay alisin sa mga hindi makadiyos na ito, mga immoral na ito, di ba? Yun yung tingin nila, Or para darating si Kristo para patalsikin ang mga tiwaling namumuno. Maganda nga naman yun. Patalsikin ang mga tiwali sa pamunuan. Yun ang iniisip ng mga Hudyo nung panahon na yun. Actually, mula pa sa lumang tipan. Kasi madalas talaga silang naalipin. At
Aaminin ko na kung ako ay nandun din nung panahon ng Panginoong Yesus, maaring kasama ako sa mga Hudyo na nag-iisip na ganun. Patalsikin ang mga abusado sa pamunuan. Maganda yon. Pero ito ang katotohanan. Alam ng Panginoong Yesus na hindi naman yung iniisip ng mga Hudyong iyon ang totoong problema. Ano ba talaga ang problema na pinuntahan ni Jesus, o kaya kung bakit, ano ba talaga ang dahilan? Ano yung problemang aayusin ng Mesiyas? Bakit kailangan niyang pumunta dito sa lupa? Kasi alam ng Diyos na ang problema ay tayong lahat. Lahat ng tao ang problema. Hindi lamang ang mga hindi nananampalataya o hindi lamang ang mga Hudyo, hindi lamang ang mga mayaman, hindi lamang ang mga mahirap, hindi lamang ang mga nang-aapi, ni ang mga inaapi, kundi lahat. All have sinned. Lahat ay nagkasala. Yun talaga ang problema. Yun talaga ang sadya ng Diyos na kay gusto niyang bigyan ng solusyon kung bakit siya napunta dito sa lupa. Makikita natin na ang sinasabi dito, ang digmaan talaga ng good and evil, ika nga, ay hindi nangyayari sa pagitan natin at sa mga hindi nananampalataya. Kung hindi, nasa sentro ng ating puso. Nandyan talaga yung digmaan ng kabutihan at ng kasamaan. Kung kaya't, nung kausap ng Panginoon, yung kanyang mga alagad, na nag-confess na siya yung Mesiyas, at sinabi niya, huwag niyo pagkakalat yan. Kasi alam niyo, di ba, sabi niya sa susunod na talata, ganito talaga ang mangyayari sa akin. Ako yung Mesiyas, pero alam niyo, ganito yung mangyayari sa akin. Ako'y maghihirap, ako'y parurusahan, ako'y ire-reject, di ba? Ng mga kilalang mga nag-aaral tungkol sa Diyos, yung mga eskriba, yung mga pariseyo, parang yung usapan nila ganito. Pedro, tama yung sinabi mo, ako talaga yung Mesiyas eh. Walang pagkakamali yan. Pero ang bad news, sabi niya, yung lahat ng mga kilala mong theologian sa Israel, pag sinabi mong ako si Kristo sa kanila, alam mo kung ano sasabihin nila sa'yo? Nababaliw ka, Pedro. Mali yung sinasabi mo, Pedro. Kung kaya sabi niya sa kanila, ang mangyayari sa akin, maghihirap, pahihirapan hanggang sa mamatay. At alam niyo kung bakit mangyayari yan? Sabi niya, hindi dahil yung mga gagawa, yung mga papatay sa akin ay mga makapangyarihan at walang makakapigil sa kanila. Kundi ang sabi niya, kaya mangyayari sa akin yan, kaya ako may pahihirapan, kaya ako i-reject, ay dahil yan ang kalooban ng Diyos Ama. Yan ang plano ng Diyos
para iligtas ang mga makasalanang tulad ninyo at tulad ko. Yan yung sinasabi dito ni Jesus sa kanyang mga alagad. Kaya mangyayari sa akin bilang Mesiyas yung paghihirap, pag-reject o pagtatwa hanggang sa kamatayan kasi aakuin ko yung dapat na kalalagayan nyo. Ako ang parurusahan sa halip na kayo. Sa akin mapupunta yung pagtatwa o pag-reject ng mga tao na dapat ay kayo ang i-reject. Sa akin mapupunta yung kamatayan na sa halip na sa inyo. At kaya ko gagawin yun, sabi niya, para ang bawat lalaki, babae, bata, matanda, sa lahat ng dako ng mundo na magsasabi at mananampalataya na ako nga si Jesus ay ang Kristo, ang Mesiyas, ay makakatanggap ng kapatawaran. Muling ibabalik sa relasyon niya sa Diyos. At tatawaging mga anak ng Diyos. Tatawaging mga anak ng kataas-taasan ng pinakamakapangyarihan at walang kapantay na Diyos. At bibigyan sila ng katiyakan ng tinatawag na buhay na ganap at kasiyasiya. Katiyakan ng totoong kagalakan mula ngayon at magpakailanman. Kagalakan na kung tutuusin, walang taong makakapagpaliwanag kung gaano ito kadakila. Yan yung sinasabi ni Jesus dito. Ngayon, nakikinig pa ba kayo? Ang tanong muli, walang ibang desisyon na pinaka-importante sa buhay ng tao kung hindi ang sampalatayanan na si Jesus ay ang Kristo. At sana wala kayong ibang papahalagahan maliban sa kayo ay tinatanong ni Jesus at nakatingin siya sa inyong mga mata. At ang tanong niya sa inyo, who do you say that I am? Sino ako sa iyo? Kung ang sagot mo ay ikaw ang Kristo at gusto kong isa sa buhay yan. Gusto kong maging bahagi ka talaga ng buhay ko. Gusto kong ikaw ang maging una, number one, pinakamahalaga. Pag ginawa mo yan, pag nandoon ka na sa kalalagayang iyon, sa pagkilala mo kay Jesus, ay masasabi nating totoo nga talaga ang pagkilala mo sa Kanya. Pero, kung sinasabi mo ngayon, parang hindi pa. Parang hindi ko pa magagawa yan. Parang hindi ko pa matatanggap yan.
ipapanalangin ka namin, no? Ipapanalangin kita na sana huwag kang manatili na hindi mo pa rin tinatanggap o kinikilala si Jesus, na siya ang Kristo ng iyong buhay o na siya ang Mesiyas ng iyong buhay. Tayo po'y manalangin. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kaawaan mo po kami, Panginoon. Tulungan mo kami sa pagkilos ng inyong banal na Espiritu. Panginoon, buksan mo nawa ang aming mga mata. Buksan mo ang aming pangunawa. Buksan mo ang aming puso upang ang mga katotohanan na inyong itinuturo sa amin ay tunay nga pong maunawaan namin at manatili sa aming mga puso at isipan at higit sa lahat ay mapanghawakan, mapanampalatayanan at maisabuhay namin para sa inyong kaluwalhatian. Sinasamo po namin ito dahil kayo lamang ang makakagawa nito sa amin. Itong aming dalangin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus.